Yung sinabi po ng TRICOM committee dito, yung reason nila kung bakit kinakonduct nila tong legislative inquiry in aid of legislation is para daw po labanan yung fake news. Okay? So yan po yung reason nila. So ngayon balik tayo. Dun sa number 1 requirement po, compelling state interest. Hindi rin po siya magko-qualify na merong compelling state interest na gustong labanan ng government because meron na po tayong batas against fake news and against cyber libel. Pwede po talagang questionin dito ng mga vloggers na hindi po masasa strict scrutiny test yung pagpatawag ng legislative inquiry in aid of legislation ng mga congressman para labanan ang fake news. Dadagan Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami, kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season sa susunod, okay. It's there's a hindi 5,000 pesos. Uy, ang ganda na si JC. Bakit bangaw? 5,000 pesos. Kasi milyonaryo, sama-sama tayo. Babago para maging milyonaryo. Alright, welcome back mga kabalitaan. Heto na naman ho tayo, nagbabalik na naman ho. Check, sound check lang ho tayo kasi minsan nawawala ho tayo mga kabalitaan sa ere. Alright, so sa lahat ng mga hindi pa po nakapag-subscribe, subscribe na ho kayo kasi sabi ni YouTube, kailangan kong i-remind kayo dahil out of 100%, 50% to ang di pa umano nakapag-subscribe sa ating munting bahay. Alright, at ngayon, pindutin nyo ang notification bell, like, comment at i-share nyo po yung video ito kabalitaan. Meron na ho tayong 45,111 sa oras na ito at sana ay aakyat pa ito bago magkaroon ng eleksyon. Sana yung target natin na 50,000 subscribers, sana maibigay nyo po yan sa ating munting bahay mga kabalitaan. At 100,000 subscribers bago matapos ang taong ito kabalitaan. At babatiin ko po muna ang ating mga moderators na laging nakabantay at laging nanonood ho mga kabalitaan. At dito ho, talagang napikon yung ating mga kongresista dahil hindi sinipot. Hindi sinipot mga kabalitaan ng mga DDS vloggers. Ibig alam na natin kung anong ibig sabihin nun. Hindi na sila naniniwala. Hindi sila pinagkakatiwalaan sa mga DDS vloggers, mga kabalitaan. Anyway, at yung DDS vloggers, instead na sisipoto dyan sa pagdinig na yan, ay dumiretso sa Korte Suprema. Inireklamo, nagsampaw sila ng kaso sa ginagawang pagdinig na ito sa TRICOM sa House of Representatives, mga kabalitaan. So, mamaya, ipaparinig yun natin sa inyo yung isang eksperto kung legal yung pag-uusapan, si Atty. Niel Abayon. Ang tanong ho natin dito, itong ginawa bang pagdinig ay unconstitutional or yung pag-suppresso or limitahan, tama ba yung term? Limitahan or pipigilan? Is it unconstitutional ba ito or hindi? Anyway, malalaman ho natin yan maya-maya mga kabitaan at dito ho muna tayo sa sa mga ilang kongresista ay talagang hindi ho sa sinipot. Napikon ho sila dito mga kabalitaan at tingnan ho natin, pakinggan natin dito. Ng pagdinig ng House Tri-Committee, kaugnay ng pagkalat ng mali at malisyosong impormasyon sa bansa. 3 lamang sa 41 inimbitahang vloggers ang sumipot. Ito matindi mga kabalitaan, ha? Talagang walang preno itong si attorney, ba't na attorney na to? Si Congressman Paduano. Ay nung hindi pagsipot ni Attorney Trixie Angeles Cruz, ay nako, talagang nagbitaw ng salita na kanilang pag-aaralan at ikukonsulta sa kanilang mga kasamahan diyan, no? Sa mga kasamahan nila diyan sa yung sa legal department, kumbaga mga kabalitaan, na pwede ba itong matanggalan ng lisensya sa kanyang pagiging abogada mga kabalitaan. Dahil nga hindi sa pagsipot, talagang pikon na pikon ho ngayon ang ating mga kagalang-galang na mga honorable na mga congressmen, mga kabalitaan. Parang pinapainis at sinasadya ba talaga ng DDS vloggers na i-Indianin ho itong mga naghihintay sa kanila? Kasi makita nyo si Atras Abante mga kabalitaan, talagang gigil na gigil kay
kay Joey Cruz, mga kabalitaan, no? Elizabeth pala yan, si Elizabeth Joey Cruz. So talagang napamura siya dito eh. Sabi niya, namo, hindi naman mura lang kasi strike out nga. Kasi yung salita, bawal daw kasi magmumura, sabi ni Abante. Hindi naman nagmumura. Namo, hindi naman. Nung nag-press ko no, yung DDS Vloggers, nakikita ko natin yung mga comments doon, punong-puno ho talaga yung comment chat box nila or comment section ng namo, abante. Namo, abante. Kaya sabi niya, hindi daw hindi pagmumura. Nakuloko rin itong mga subscribers, followers ng mga DDS Vloggers, mga kabaitan. Talagang pinapainit nila yung ulo ni Abante. No? Huwag naman ganun kasi matanda na yan si Abante. Baka bigla na lang didiretso yung paanon. Mahirap na. Baka kayo yung sisihon ng mga kabalitaan. At ito naman si Congressman Paduano, walang preno-preno. Ma'am Trixie, ano bang masasagot mo dito, Ma'am Trixie? Talagang pag-aaralan ka nila sa legal department kung huhubaran ka na ng lisensya. Ito imposible naman mangyari, parang hindi lang para sa hindi sa pagdalo sa isang beses. Siguro may consideration yan. At alam mo yan ni Ma'am Trixie kung bakit hindi siya dadalo at siya ba ay talagang matatanggalan ng lisensya kung gagawin niya ito. Kasi abogada rin eh. Imposible at matalino at magaling na abogada rin, mga kabalitaan. So magandang laban ho to dito, mga kabalitaan. Pero ang bottom line dyan ay inindyan ho sila. Na sila ay naghihintay. Talagang ready na yung kanilang yung draft ng itatanong, yung kanilang gagawing interpolation. Pero hindi, nasayang yung effort nila, mga kabalitaan. Ang issue tayo. Nagigil din tong si Robert Barbers kasi sa kanya nagmula yung kanyang privilege speech, mga kabalitaan, na talagang siya ay nabiktima ho ng akusasyon kung saan ay membro daw yung pamilya nito sa kalakaran sa illegal na droga diyan sa kanyang baluarte sa Surigao, mga kabalitaan. Hindi ko alam kung Surigao del Sur o del Norte ba ito. Parang del Sur yata ito si Barbers. No? So yun nga, kaya nung nalaman ho ng ilang mga eksperto, ay pinagsasabihan itong si Barbers na huwag maging balat sibuyas kasi nasa publiko ka. Subject to criticism ho yung mga opisyali sa gobyerno kung makitaan ho ng ilang mga kritiko na may ginawang kamalian, mga kabalitaan. At nabara din to ni Ma'am Ali Soto na kung gusto niyo ng respeto ay dapat ganun din ang igagawad natin sa kanila para makuha natin yung respeto nila. Hindi po ba? Pero nung sinabi ho ni Ali Soto na, di ba, nagpapatawag ho kayo dahil ganito nga, dahil kayo lang ang nagrereklamo. Sabi niya, hindi, maraming nagrereklamo. Pero ang problema, hindi natin alam kung sino nagrereklamo. Kasi based lang ho yun sa kanyang naging privilege speech, mga kabaitan. Sabagay, may punto rin ho naman siya. Kasi nga, kumbaga direkta yung pagkakasabi na sila ay may miyembro sa kalakaran sa illegal na droga. Pero marami ho akong naririnig, mga kabaitaan, nung sa ibang planeta pa lang ho tayo, na yung mga pambabatikos na ganon, akusasyon niya isang public official o ang isang tao, ay wala akong narinig na gumagawa ng aksyon, mga kabaitaan. At bagkus sinasagot lamang nila at kumukuha sila ng ibang oras para ho sila makasagot sa mga akusasyon, mga kabaitaan. Pero ngayon, talagang hindi ko lang masabi kung inaabuso na ba nila yung kanilang kapangyarihan dahil nga sila ay talagang nagkakaisa ho. Sa kanila yung presidente, kanila yung Speaker of the House, at ilan lamang ho ang kalyado ni Tatay Digong Duterte dyan. Kaya medyo lakas lobo sila na gagawin ito, mga kabaitaan. Tama nga rin naman sinabi ni Ma'am Ma'am Malutikia na ang pagdinig nito ay sana hindi ma-suppress, hindi ho ma-control, hindi mapigilan ang mga vloggers or ninuman na makapagbatikos sa kanila at sana ay magkaroon ng tamang guidelines o di kaya paggawa ng pagbalangkas ng batas na may kaugnayan ho sa fake news na hindi ho. Kasi ang utak ko kasi ng karamihan ngayon na pag pumunta ka dyan sa mayabang kapulungan, lalo na sa TRICOM na ito, na talagang sila lang dyan sila lang dyan mula sa Quadcom hanggang naging TRICOM na ngayon. At mabilis lang ho silang magpa-cite in contempt kung sa tingin nila ay nagsisinungaling yung kanilang resource person, mga kabalitaan.
Kaya medyo nadala na rin at natuto na rin yung mga karamihan. Hindi lang yung mga DDS vloggers, pati na nga si Grijaldo, di ba? Pinasight in contempt, tapos si Nomon, sinight in contempt. Hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin na nakukulong na walang sahod. Diyan sa, parang nasa, ano niya, basta sa kulungan, talagang kulungan na talaga, hindi yung sa detention facility diyan sa House of Representative Kabalitaan. Yon ang malaking problema ho ngayon na talagang medyo wrong move ang nagawa, ang pinakita ng pagdinig nito at lalo na may trauma no, yung mga magiging resource person nila sa ginagawa ho sa Quadcom hearing mga kabalitaan. Yung disiplina, meron tayong code of po kaming nahukay na pro-China na network of X accounts and spread ng Alright, so hinto muna natin dito mga kabalitaan dahil may papakita pa ho tayong isang pang report mula ho sa opinion pala ni Attorney Neil Abayon mga kabaitan. Kung makikita ho natin dito ay may pagpapaliwanag ho pala si Attorney Neil Abayon kung ano po ba ang ginagawa ngayon ng TRICOM at ng ilang mga kongresista laban ho sa kanilang inaakusahan na pogo at narco vloggers mga kabalitaan. Ngunit hindi ho nila ito napapatunayan dahil ay kanilang sinasabi na focus lamang. Kasi nga dumarami na ho ang tawag dito ang mga vloggers na bumabati ko sa kanila mga kabalitaan. So heto, panoorin muna natin itong si Attorney Neil Abayon. Okay, so good everybody, I'm back for another video. So una-una po baka nagtataka kayo kung merong bagong nangyari sa akin. So bagong ligo lang po ako kaya medyo nag-iba po yung itsura natin. Pero anyway, ngayon po papag-usapan natin yung TRICOM hearing sa Congress kung saan pinatawag po nila yung 40 plus vloggers, okay? So yung discussion po natin today will involve one of our fundamental rights or our fundamental rights po, specifically the freedom of speech and the freedom of expression under the Bill of Rights of the 1987 Philippine Constitution. So for today po, explain ko yung possible defenses or arguments for both sides dun sa parte ng Congress at sa side din po ng mga vloggers, okay? So unang-una, hindi ko na-explain in detail kung ano ba yung freedom of speech and expression. That is very self-explanatory naman po. Basically, our right, free speech is our right to speak freely without prior restraint or censorship from the government. And yung expression naman po is our correlated din po to sa freedom of speech. Pero yung sa expression, it does not necessarily mean yung pagsasalita mo lang. Pero this involves yung form of expression like yung pag-rally ninyo, pagmarcha, or pagsuot nyo ng certain damit to give out a message, okay? So yan po yung main difference ng freedom of speech and freedom of expression. At para naman po mas maintindihan niya kung gaano talaga ka-importante itong freedom of speech and expression natin, i-explain ko po sa inyo kung ano ba yung test na ina-apply ng Constitution or ng batas natin para mapakialaman or ma-regulate to ng government natin. Okay? So yung test po na tinatawag dyan para ma-regulate to ng government is the strictest test under our laws or yung tinatawag po na strict scrutiny test. Okay? So sa strict scrutiny test po, para makita nyo or mas maintindihan nyo po talaga kung gaano ka-importante to or gaano ka-stricto to, ang presumption po when the government attempts to regulate or performs actions that will regulate our freedom of speech and expression or any of our other fundamental rights, ang presumption po ng action ng government na yon is unconstitutional. So kung makita po ninyo, ganun po talaga ka-stricto yung batas or yung constitution natin when it comes to regulation of our fundamental rights, diba? Kasi nawala na po yung presumption of validity. Ang nangyari na ngayon, presumed unconstitutional yung action ng government, okay? At para mawala yung presumption of unconstitutionality ng government act or regulation, kailangan po mapasayan ngayon ng government body yung tinatawag natin or yung mention ko na strict scrutiny test, okay? At yung strict scrutiny test po, meron yan siyang dalawang requirements. So yung first requirement po niyan is yung tinatawag na compelling state interest. At yung second requirement naman po is that it must be the least restrictive means employed by the government agency. Okay? So itong dalawang test po to, hindi po to siya or and po to. Meaning dapat yung number 1 and yung number 2 makomply fully at strictly ng government in order for the presumption of unconstitutionality is mawala at makonsider as constitutional and valid yung action nila. Okay? So ulitin ko po, pag hindi po maipasad yung dalawang requirements na yun ng batas natin, which is yung compelling state interest and yung least restrictive means employed, the presumption of unconstitutionality will remain po and therefore invalid po or unconstitutional yung government act and or regulation. So yung first requirement, which is the compelling state interest, in Tagalog, yung easiest way para ma-explain ko po to is parang meron talagang grabe or katakot-takot na interest na gustong protektahan against yung government, kaya nila nire-regulate or pinapakialaman yung free speech or freedom of expression ng mga tao. Okay? So yan po yan. Pangalawa naman, yung least restrictive means, ibig sabihin yan is yung ginawa nilang government action or regulation
regulation, yun yung pinaka mababang way para ma-regulate or mapakialaman yung freedom of speech and expression ng mga tao. So ngayon, i-apply na po natin siya sa nangyaring discussion or sa hearing ng TRICOM ng Congress. Okay, so before po tayo mag-proceed sa next question, kung nandyan pa po kayo nanonood at nag-enjoy kayo sa video ko so far, kung nasa YouTube po kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Kung nasa Facebook or TikTok po kayo, huwag nyo naman po kalimutan mag-follow. Okay, na continue po tayo sa discussion natin. So ngayon po, explain ko muna yung sa side ng mga vloggers, okay, kung bakit hindi nagka-qualify or kung ano yung pwede nila i-argue para hindi mag-qualify or hindi pumasa dun sa strict scrutiny test yung actions po ng TRICOM Committee ng Congress. So unang-una po dun sa compelling state interest requirement, under po kasi niyan meron pa yan siyang subtest na tinatawag na clear and present danger rule or the clear and present danger test, okay? So ibig sabihin po ng clear and present danger, dapat po yung danger na gustong protektahan against ng government is klaro siya at nandun na talaga yung presence or yung existence niya, okay? So dito pwede argue po ng vloggers na there is no clear and present danger because number one, wala pa naman po silang speech na sinasabi or ginagawa yet nare-regulate or nasa-censor na po or nare-restrain na yung speech nila by the mere act of yung pangpatawag ng TRICOM. Therefore, since there is no clear and present danger, consequently, wala rin pong compelling state interest na gusto or dapat protektahan against yung government. Okay, so yan po yung first argument nila. Idagdag ko lang din po pala kasi nakalimutan ko pala mention dun sa una. So yung sinabi po ng TRICOM Committee dito, yung reason nila kung bakit kinakonduct nila tong legislative inquiry in aid of legislation is para daw po labanan yung fake news. Okay, so yan po yung reason nila. So ngayon balik tayo. Dun sa number one requirement po, compelling state interest, hindi rin po siya magko-qualify na merong compelling state interest na gustong labanan ng government because meron na po tayong batas against fake news and against cyber libel. Okay, specifically Article 154 po yan ng Revised Penal Code and then yung mga libel or defamation provisions din under our Revised Penal Code. Tapos under naman po the Cybercrime Prevention Act, meron din pong provision doon na crimes committed under the Revised Penal Code or under special penal laws that is committed via digital means shall be also penalized. Okay, therefore, yung pagpakalat po ng fake news online via digital means at yung pagsabi or paggawa ng mga libelous statements online is already penalized po under our laws. Consequently, wala pong compelling state interest kasi meron na tayong batas na nagpoprotekta against those dangers na sinasabi nilang gusto nila labanan. Okay, so yan po yung pangalawang reason bakit hindi nagko-qualify under dun sa first requirement. Okay, ngayon punta naman po tayo sa second requirement which is the least restrictive means employed. So dito po sa number 2 requirement natin, hindi rin po nagko-qualify yung acts of Congress because yun nga po, meron na tayong batas against fake news and meron na rin tayong batas against cyber libel or libel in general. Therefore, kung gusto talaga protektahan ng Congress or i-regulate ng Congress yung actions, yung freedom of speech and freedom of expression ng vloggers against fake news, ang proper remedy po or the least restrictive means na dapat ginawa dito ng mga congressman is kasuhan po directly na for fake news peddling or for the commission of libel and or cyber libel. Yun po yung least restrictive mean. Kasi pag dito po, ipatawag pa nila, mag-legislate pa sila, yun nga po, magkakaroon ng prior restraint and censorship in relation dun sa right to free speech and freedom of expression. Therefore, taking into consideration everything that I have discussed, pwede po talagang questionin dito ng mga vloggers na hindi po masa sa strict scrutiny test yung pagpatawag ng legislative inquiry in aid of legislation ng mga congressman para labanan ang fake news. Okay? So ngayon, punta naman po tayo sa side ng Congress. Of course, yung unang-unang magiging defense dyan and argument ng Congress kung bakit nagagawa nila tong legislative inquiry in aid of legislation is because yung power po nilang ganun is a constitutional power po nila, na constitutional mandate, nasa constitution po talaga natin yan. Therefore, they can say na they can conduct this legislative inquiry in aid of legislation to legislate laws against fake news po. Okay, so yan yung first nilang argument. Ngayon, punta naman po tayo sa strict scrutiny test, yung kailangan nilang malampasan or maipasa. Okay, so yung first po natin is the compelling state interest kung saan under nyan meron pong clear and present danger requirement. So dito pwede po i-argue ng Congress is that merong compelling state interest and a clear and present danger considering meron na pong libelous statements na sinabi yung ibang vloggers dito na pinatawag nila. Okay, so yan po yung pwede nilang maging argument. Ngayon, punta naman po tayo sa number 2, yung least restrictive means. So dito po pwede i-argue ng Congress na yung pagpatawag nila ng legislative inquiry is the least restrictive means employed considering pwede nila sabihin na yung cyber libel laws or yung fake news laws natin ngayon is mahina or weak or kulang yung provision. So yan po yung pwede nilang maging argument. Okay, so yan po yung maging side naman sa side ng Congress. So sa Congress, very straightforward and basic lang po laging explanation natin kasi meron naman po yan sila talagang constitutional mandate to conduct legislative inquiries in aid of legislation. Therefore, pwede po talaga nila gawin yan. Tapos yung mangyayari na lang po talaga dyan, yung actual legal issue na lang dito is kung pasado ba sila dun sa test at yung magde-decide naman po talaga yan at the end of the day kung pasado sila sa strict scrutiny test is none other than the courts po or specifically dito sa Supreme Court kasi nag-file na po yung mga vloggers. Okay? So in conclusion po, ako yung professional assessment ko dito is mas malakas yung argument nung side ng vloggers po because yung batas po talaga natin, yung constitution natin and numerous decided cases of the Supreme Court natin po talaga leans heavily towards the protection of free speech and freedom of expression. Kaya po mas madami akong sabing defenses din dun sa side ng vloggers because based on jurisprudence po natin, mas madami po talagang defenses and or arguments yung mga lumalaban against the regulation of freedom of speech and expression. So this is going to be another very interesting case po kasi nag-file na yung mga vloggers sa Supreme Court. So ngayon, antayin po natin kung ano yung magiging action ng Supreme Court. Yung i-determine po dito actually ng Supreme Court talaga is kung whether or not
magko-constitute ba as prior restraint and or censorship yung pagpatawag ng TRICOM committee dun sa mga vloggers. Okay, so hopefully klaro yun guys. If you like Ngayon po mga kabaitaan, mas malaki ang tsansa ho na manalo pala dito ang mga vloggers kontra ho sa TRICOM dyan sa House of Representatives mga kabalitaan. At yun, pag si Attorney Neil Abayon ang nagsasalita, bago ito nag-record or gumagawa ng video, ay pinag-aaralan niya na ho dito mga kabalitaan. Kaya maniwala ho tayo kay Neil Abayon. At yun nga, may karapatan dahil sa konstitusyon, pwede ho silang gumawa ng in aid of legislation or to investigate or to add sa ano pang dapat ho nilang idagdag sa naturang batas. Pero subalit, sinabi nito ni Attorney Neil ay kung sila ba ipapasa. Kasi nga, ang Korte Suprema ang huli na magdesisyon kung pasado. Pero medyo mas mabigat ho na kumbaga may laban ho itong mga DDS vlogger na nagsampa na ho ngayon sa korte ayon pa kay Attorney Neil Abayon mga kabalitaan. Kaya hanggang dito na lang ho tayo at nagbibigay lamang ho tayo ng karagdagang impormasyon at kwentong legal o di kaya eksplanasyon legal mga kabalitaan mula ni Attorney Neil Abayon kabalitaan. Kaya mamaya kita-kits naman tayo mamaya sa ating pang karagdagang mga video at kagabi sa ating live video medyo nawalan ho tayo ng signal at biglang naputol. Kaya heto, babalikan ho natin yan mga kabalitaan. Kaya maraming salamat sa hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na ho kayo. At of course, sinasabi ko po, si Google ay talagang nagpapaalam ho. Bibigay ng impormasyon ho sa atin at tayo ay in-inform na, oy, yung mga subscribers mo, ay yung mga manonood mo, yung mga viewers ay nanonood lang, hindi ho, kumbaga hindi ho nagsasubscribe ha. Mr. Dan Agan, wow! Alright, so ako po yung magpapaalam. Maraming salamat. Mabuhay tayong lahat. Medyo pasensya na po sa ating boses at ating hitsura mga kabalitaan. Yung mukha natin medyo pagod, puyat dahil kulang ho tayo sa pahinga. Dahil hanggang ngayon medyo hindi pa rin ho tayo makakatulong. Dahil nga maliban sa pagbablog ay meron ho tayong mga ginagawa ho sa mga ibang bagay mga kabalitaan. May mga trabaho pa kasi tayo kaya ayun po. Anyways, salamat. Kita-kits tayo mamaya. At ingat ho tayong lahat mga kabalitaan. To God be the glory. Mama. Chip chip. Peace out.